Hi guys, ito part 2 na to ng ating continuation to nung part 1 kanina. So nag-part 1 kasi tayo about sa visa. So ang nakasad doon sa part 1 natin, nakasad doon yung kung ano yung visa na i-apply nyo once sa direct hire kayo. So yun po ay para sa mga direct hire. Para doon sa may mga agency, huwag nyo nang pakialaman yun. So, kumbaga, para lang doon sa mga direct hire. Pero kung gusto nyong malaman, gusto nyo yung knowledgeable din kung paano mag-check sa MOI ng Czech Republic. So, panoorin niyo po yung video ng part 1. Anyway, nasa part 2 na tayo. Ito. Ayan, nasa status of application tayo. Kung hindi nyo napuntahan yung part 1, pwede nyo puntahan tong site na to. So, sinabi ko sa inyo, dun sa part 1 na ito yung site na pupuntahan nyo. So, mb.gov.cc. So, kung hindi naman yun yung ma-type nyo, pwede rin kayong mag-type sa Google na ang ilalagay nyo lang is MOI, Czech Republic, and then hit enter. Tapos, yung pinakauna, Ministry of Interior of Czech Republic, ito yung website niya. So, i-click nyo lang yan and then dito na po kayo pupunta. Once na nandyan na kayo, ito yung gamit na gamit natin, useful forms. So, gamit na gamit po natin yan. Pero, teka lang, lumalabo. Ayan, gamit na gamit natin yan. Pero, kung ayaw nyo naman maghanap diyan, kasi syempre, marami yung category. So, punta lang kayo dito sa may taas, and then, i-hit nyo lang yung visa. So, kung visa ang hinahanap nyo, visa ang i-hit nyo. Pero, kung visa approval ang hinahanap nyo, so, i-click nyo lang yung visa approval and hit enter. Siyempre, kapag kayo ay baguhan, wala pa nakalagay doon. Kayo ang mag-type ng visa approval. So, pag hinit nyo na yung enter, ito na po yung lalabas. And then, sa pinakauna, status of your application nakalagay. And then, makikita nyo rin, ito rin yung kanyang, yan yung kanyang site. So, i-click natin itong status of your application. Pag na-click po natin yan, wait lang. Tagal ng ating okay? Ito na po yung lalabas and then nakalagay status of your application here. Makikita po yan dito sa useful information. Yan, status of your application. I-click nyo lang tong site na to. So, kung gusto nyo ibang salita, pwede nyo naman to. Pero syempre, okay na tayo sa English. I-click nyo lang to. And then, pag na-click nyo lang yan, so ito na po yung lalabas. Enter a reference number of your application. Guys, ano to nakukuha? Ito po ay nanggagaling sa mga agency kung agency ka. Pero kung ikaw ay direct hire, merong bibigay sa iyo ang BFS na maliit na papel. So, pipicturan mo yon yung maliit na papel na yon. And then, dito nyo makikita yung, ito. Yan, dyan nyo itatype yung number na yan. So, wala kasi akong sample nun kasi ibinibigay lang talaga yon once na kayo ay sa embassy or sa ministry ng Czech Republic. Or pwede rin ang visa application number, ZOV. So, kung papel na COV ang ibinigay sa inyo, hindi nyo kasi masyadong magigets yan guys kapag wala kayong hawak ng papel na yan. So, ito po ay binibigay ng mga pag direct hire kayo, binibigay yan sa inyo. Pero pag agency kasi hindi na yung binibigay kasi sila na po yung nag-check. So, para lang sa kaalaman nyo and then i-hit nyo lang yung enter. So, pag hit nyo ng enter, makikita nyo kung visa deny, visa approve, or in process pa lang yung inyong visa. What if naman po, meron pa kayong ibang gustong itanong sa Ministry of Interior natin dito sa Czech Republic. So, ang pwede nyo pang itanong dyan is about sa reunification or ang pagkuha ng family member ng anak nyo or ng asawa nyo dito sa Czech Republic. So, kung kayo po ay may live-in, pwede nyo rin pong makuha yan. Pero, dapat pareho kayong hindi kasal. So, merong special something na ganon. Pero, hindi ako masyadong knowledgeable dito. Ipapasilip ko lang talaga sa inyo. So, sa taas po, i-type nyo rin dyan ang reunification. Kapag na-type nyo na, kasi meron ako naka-type dito. So, pag na-type nyo na yan, hit enter nyo lang. And then, pag na-hit enter nyo, ito na po yung may lalabas. Long-term residence, Ministry of Interior of the Czech Republic, information about purpose of family reunification can be found on the official web portal for foreigners. So, pwede nyo po yung i-click. Pag na-click nyo po yan, ito na po yung lalabas niya. Long-term residence. Ito yung mga long-term residence visa reunification reasons.
So, ano yung purpose ng pag-visa reunification? Ito ba ay para sa employment? So, kung ang asawa nyo ay magtatrabaho dito, so pwede nyo po yung i-ano. So, kung ang anak nyo purpose of studies, pwede rin po yan. And then, may nakalagay dito sa baba, the purpose of family reunification. Information about purpose of reunification can be found on the official website portal for foreigners. So, try natin siyang i-click. So, eto na po yung lumabas sa kanya. So, eto na po siya. Long-term residence permit for the purpose of family reunification. Ang general information niya, guys, who can apply for this type of residence. Okay? So, you can apply for the long-term residence permit for the purpose of family reunification if you are third country citizen. Ibig sabihin tayo yun, mga hindi taga Czech Republic. And you want to live with your family member in the Czech Republic for a period longer than 1 year. So, longer than 1 year, ibig sabihin kung asawa nyo, kunwari naka 6 months na siya dito, pwede na po siyang makakuha sa inyo or makuha kayo dyan sa Pilipinas under the family reunification. And then, a third country citizen's family member is by law. Okay, the citizen spouse. Asawa. Mapalalaki man yan o babae, spouse, asawa. Applies also to same-sex registered partnership. So, pwede rin to para sa mga same-sex na registered partnership. Ito yung mga, hindi ko alam kung kasal din ba yung tawag doon. Yun. So, pwede rin to. A minor child under 18 years old or the spouse minor child. So, pwede to yung anak nyo or yung step child nyo. For example, yung inyong napangasawa is merong anak sa iba, pwede nyo rin po makuha yon as stepchild. Yan. Napaka-trivia natin ngayong araw na to. The financially dependent child of full age applies in applicable of taking care of themselves for medical reasons. So, pag kayo naman ay halimbawa for example, yung may sakit, halimbawa may anak kayo, tapos may sakit, tapos may gusto kayo mag-alaga, so pwede rin po yun. Ayan applies incapable of taking care of themselves for medical reasons. Yan, pag may sakit ha guys. Ito yung mga malubha. Yan, an adopted minor child, pwede rin po ito. And kung kayo ay legal guardian din, yan, pwede rin. Child will be provided by the Czech Republic. So, ito kasi hindi na siya masyadong common. So, ang pinaka-common yan is para mas mabilis tayo sa ating explanation. Yung anak nyo, yung stepson nyo, stepdaughter nyo, at asawa nyo. So, asawa nyo kasal, kapag kayo ay live-in, meron siyang special treatment sa ganun eh. Kapag live-in kayo, pero hihingan nila kayo ng mga something proof. Yan, na kayo talaga ay nagsasama. Okay, a lone parent over 65 years old of age. So, over guys ha, over, nakalagay dito, over 65 years old of age. So, ito yung parents nyo. For example, mag-isang parents nyo. Yan. Alone parents, age, the citizen who cannot take care of himself for medical reasons. So, yan. Pwede rin. Guys, basahin nyo na lang ito ha. Huwag nyo na akong pahirapan. English eh. Nabubulol na ako eh. Ha? Okay? So, yan. Tapos ito guys. Ito pala yung ating TRC. Ganito ang itsura ng TRC dito sa Czech Republic. So, ito na may sample lang. What does this type of resident permit look like? So, ito po yung dito, parang TRC dito sa Czech Republic. So, ipapakita ko sa inyo. Oh my gosh. Wait lang, lagyan natin ng part 3. Ito, ang haba naman ng topic na to. Lagyan natin ng part 3, papakita ko sa inyo yung visa at saka yung TRC namin dito sa Czech Republic.